Kahapon mga kaibigan, merong nag-comment dito sa isa kong video. Ito yung comment niya. Ayan, sinasabi niya dyan na baka pwede kong puntahan yung isang babae daw na taga Bisaya na bulag, may 2 anak. Kaya ngayon mga kaibigan, pupuntahan namin siya ng Inday. Samahan nyo kami, puntahan namin siya. Ito daw po mga kaibigan yung bahay nung babae. Magandang umaga po. Magandang umaga ate. Ako si Kulas. Ano pong pangalan mo ate? Rhea May po. Rhea May. Oo. Napagawi kami dito kasi may nag-comment sa akin dun sa upload ko tungkol sa sitwasyon nyo. Ngayon gusto namin kayong ma-interview, makausap. Pwede? Ako po si Rhea May Badyang Dumapi po. May 2 anak. May kinakasama po kaso separate po at nasa Manila po siya ngayon nagtatrabaho. Nagsusustento man po, nagpapadala kaso lang kulang-kulang. Lalo na po ngayong may kinakasama po siyang iba sa Manila po. Kaya hindi na po siya masyadong nakakapadala sa amin ng anak niya. Humingi po ako ng tulong. Medyo nahihiya po ako kasi hindi ko lain magkaganito po. Humingi po ako ng tulong na makakita po yung mga mata ko. Nagsimula po ito, matagal na po, ilang taon na gawa ng basta hindi ko na po masyado matandaan eh. Suntok lang po ito ng anak ko, tas nangapi po. Bigla, inaachikapan ko po, oo. Niresitahan po ako ng gamot na 2 gamot pong tableta. Pero bukod po doon, marami na rin po akong pinuntahan doktor ng pa-check up. May minintin po akong gamot before na 2 klase po. Pag natitake ko po yung gamot na yun, umubuti po yung pakiramdam ko. Oh. Pero yung gamot na po pala yun ay nakakasama na po pala sa katawan ko. Nitong bago lang po, nagpa-check up po ako sa PGH po nung hindi pa po ako bulag. Wala pa po 1 taon itong pagkabulag ko po sa August po. Mag-1 taon po itong pagkabulag ko. Pero matagal na po ako nagpapagamot. Nung tinitake ko pong gamot na 2 klase po, kala ko po dati mamamatayin na po ako dahil nga sabi ng doktor sa akin na naghalo na daw po siya sa dugo ko. Kapag hindi ko daw po natitake yun, para daw po akong cellphone na masya-shutdown na lang po na mawawala ng buhay. Kaya nung nagpapagamot po ko sa PGH, 2 klaseng doktor po nagtitingin sa akin. Katawan po at sa mata. Nalagpasan ko po yung sa katawan ko po. Sabi ng doktor na dami na pong hirap pinagdaanan ko para gumaling lang po ko. Na kailangan kong iwan mga anak ko rito sa Bicol para lumabas ng Maynila, para lang gumaling. Hindi ko pinasahan na ito na kahit ang gawin ko na bulag pa rin po ko. Gusto ko na lang po makakita para sa mga anak ko. Di bali pong iniwan kami ng ama nila. Pinagpalit kami sa babae niya. Gusto ko na lang po makapag-umpisa kami ng buhay ng mga anak ko. Gusto ko pong gumaling magtrabaho. May bigay sa mga anak ko, mga pangangailangan nila. Ang hirap na po pinagdadaanan ko. Sorry po, naiiyak ako na hindi ko matanggap.
ako pero kailangan ko ng tulong para makakita ulit. Yun lang hinihingi ko, makakita na ulit mga mata ko. Naawa na ako sa mga anak ko. Meron silang gusto. Hindi ko man maibigay. Ngayon minsan sinasabihan ko silang galing na ako simbahan. Malimos na lang kami para may maibigay ako sa mga anak ko. Hindi ko ma-imagine na hantog ako sa ganito eh. Dito pinangarap ko sa mga anak ko. Yung ama nila, hindi naman namin nakakausap. Hindi naman natawag sa amin. Kahit yung mga bata, pag tinatanong ko kung namimiss lang papa nila, oo. Bira ko uwi ang ama nila dito. May kinalulukuhan ng babae sa Laguna. May nabuntis ang babae sa Laguna. Yung mga anak po, naawa ko. Lalo na pag nangihingi sa akin ng may gusto sila, wala akong maibigay. Kaya ang ginagawa po nila, yung mga nagbubuti-buti baga po, minsan tumutulong po sila kay Lulaina na manguha ng magisin. Binibigyan sila ng matanda ng 10, 5. Tuwa na po sila noon. Bibenta po sila ng mga bote. Kasi iniipon po nila para pag mayroon silang gustong bilhin, napatago po nila sa akin yung pera nila para may panggasto daw po sila. May pambili-bili na kailangan po nila. Masakit po sa akin yun. Nagagalit po ako sa ama nila. Dahil kahit po ayaw na niya, sana yung mga anak niya, hindi niya pabayaan. Ganito na nga sitwasyon ko. Hindi pa niya mabigay ang pangangailangan ng mga anak ko. Dati po, at totoo lang, ayoko nang walang ginagawa. Gusto ko laging may maraming ginagawa. Pero ngayon, ang nagigising ako, wala akong makita. Ang bigat ng pakiramdam ko. Tanging nagagawa ko na lang po ay magligpit ng higaan. Hindi naman po ako paghugas at makabasag po ko. Pag naliligo, kailangan pa po akong alalayan ng mga anak ko. Sabi ko nga kung ganito. Sana mamatay na lang ako. Walang araw na hindi ko hinangad. Sana hindi na ako magising. Humingi po ako ng tulong. Gusto ko na lang po makakita. Sana po may makatulong sa sitwasyon ko. Gusto ko na lang po makakita para sa mga anak ko. Gusto ko po kasi makatrabaho. Simula na lang kami ng panibagong buhay. Gusto ko lumayo sa lahat. Gusto ko magtrabaho para sa mga anak ko. Sana po may makatulong sa akin. Ngayon po, dito po ako nakatira sa mga biyanan ko, sa lulahin po niya. Sama ko po mga anak ko, lula niya.
pagkain po, binibigyan naman po nila kami. Kaso lang medyo nahihiya na rin po ako. Wala naman po akong kakayahan para magtrabaho. Ano ang sabi ng doktor? Ano ang kailangan mo? Ano po, talaga po, yung nagpatingin po ako sa PGH po, matagal po ako nagpagamot po dyan. Ang unang findings po sa akin, pneumonia, cornea nga daw po itong kabilugan pa itong gitna pong brown, yun po ang sakit ko. Nalusaw po ito, kaya po naoperahan yung pinaka-brown po niya na original, na bumaba po siya, parang naging bukol po rito sa baba. Kaya nagpa-opera po ako, tinanggal. Tapos ito po, hindi na po ito original, kinuha na daw po ito sa ibang tao. Yung bangkay na daw po. Oo, may donor na. Itong kanan Kabilang po. cornea mo. Tapos itong kaliwa po, ang sabi sa akin nung nasa Davao po ako, nag-transfer po ako at nag-uwi po kami doon ng mga anak ko nung nalaman ko po nagloloko po ang asawa ko. Bago lang po kami nagbalik dito, mga buwan pa lang po. Nung sa Davao po, ang sabi sa akin, cornea din daw po ito. Unti-unti, yung parang bumbilya, baga po na unti-unti nawawalan po ng ilaw, napupundi. Yun po nangyari sa mata ko hanggang sa nagising na lang po ko, wala na po akong makita. Ibig sabihin na operahan na itong... Naoperahan po ito. Ang sabi sa akin, kaliwa ay mo? itong kaliwa po, wala po. Ay, itong kanan ang Ito naoperahan? lang pong kanan dyan po sa PGH. Pero ngayon, nakakakita pa ba siya? Hindi na? Ang sabi po kasi sa akin dito sa Davao po, dito sa kanan ko, kung pa-operahan ko rin daw po itong kaliwa na katulad ng cornea dito sa kanan, hindi pa rin, wala na po daw tendency na posibilidad na gagaling din po siya kasi ano daw po ay marami po kasing pinagbabawal sa akin noon na mga rules na kailangan kong masunod, hindi ko po nasunod tulad ng bawal daw po akong umiyak, bawal pong mamumblema kasi yung ugat baga natin sa mata, maliliit po yan. Naapektuhan yung pag nag-iisip daw po ako, naapektuhan po yung mata ko, yung kaugatan po. That time po kasi problemado ako sa asawa ko, nagluloko po. Nag-iyak ka? Kaya parang dinibdib ko po masyado yun kasi nga hindi ko alam kung paano kami ng mga anak ko. Nung nalaman ko pong nakabuntis po siya ng iba sa Laguna. Tapos parang pinabayaan na po niya kami. Kaya yung parang, parang po saglit na parang na-out of mind, yung parang na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tapos sa sitwasyon na nagsasuffer ako sa sakit ko na mag-isa. Tapos yung anak ko malayo sa akin, nandito sa Bicol, kailangan ko iwan sa mga binan ko. Tapos ako nagpapagamot mag-isa sa Maynila sa ospital, nagkikitira sa mga tsahin niya, kani-kanino. Yung parang asong nagala ka na. Yung permanent address na hindi mo alam saan ka titira. Tinukab ba talaga? Parang ganun ang tingin ko sa sarili ko that time. Yung parang, akala mo yung, hindi ko na alam. Tapos, yung nagsusupport po sa akin ng gamutan, yung mga kapatid ko po. Yung pag-iisip mo na yun? Yung mga sinasabi nila sa akin na panginsulto na may asawang tao. Kuno ako, bakit parang pinapabayaan ako ng asawa ko dahil magpapagamot po ko, pabalik-balik ako sa ospital. Tatlong beses po ako na-admit. Tatlong beses ako na-operahan. Mag-isa lang po. Alam niyo ba, sabi sa akin ng mga doktor sa PGH, bilib sila sa akin, sa lahat ng pasyente nila. Bukod tangi, alam mo, dapat daw hindi sila papayag ng admission na operahan na walang bantay eh. Kasi kailangan talaga daw po yung in case na may pangangailangan ako na hindi naman nila ma-assist lahat ng needs ko kasi busy din sila eh, mga assistant eh. Pero lakas loob po ako nagpa-admit, nagpa-opera na mag-isa. As at tatlong beses, hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo. Mag-isa. Mawala mo lang nadamay sa akin. Yung pag-iisip mo na yun yung lalong nagpalala ng kondisyon mo. Ano po, yun nga po yung nalaman ko po, nagluloko yung asawa ko. Nag-uwi po kami ng Davao. Kasalanan din ko po. Siguro marami kasalanan ko po dahil natalo po ako ng emosyon ko. Nag-iiyak Wala po akong ginawa kundi parang tablang gulay. Parang ayoko na mabuhay. Parang ayoko na. Parang kasi
Yung asawa ko po, sobra kong minahal eh. Parang ginawa ko para pong mundo ko. Mm. Tapos biglang, hindi mo matanggap na ganyan ka pa. Gagawin pa niya sa iyo. Parang, bakit ganun? Bakit ganun, Panginoon ko? Bakit parang, isinabay niyo yung isang impact sa ulo ko na parang binagsakan niyo ko ng langit at agad sakit. Oh, kasi may sakit ka na, tapos yung Ay, mister parang mo. bakit ganun? Iniyaw ko na ako, tapos nagkasakit pa ako. Hindi ko alam, may mga anak ako, hindi ko alam kung paano ko i-handle lahat eh. Yung problems, hindi ko alam kung paano ko kakayanin. Na bakit ganun? Ayoko na gumising sa umaga na. Tapos sinidilat ko ng mga mata ko. Parang nakapikit din ako. Kasi wala kang nakita. Hindi ko patanggap. Mm. Pero ang sabi ng doktor, wala nang chance. Sabi po ng doktor sa akin, sa Davao po, nung nagpaalam nga po ako na baka na sakaling bumalik akong pages, ganun ginanon ko po ng doktor na baka magpa-Manila ulit ako. Kasi nga sinabihan ako na kung operan po yung mata ko, kulang-kulang po sila sa gamit. Wala po sila ng mga kagamitan. Pero sa Manila po, kumpleto daw po. Nandyan daw po lahat, pati bangko ng mga mata. Mm-mm. Kasi kung cornea din daw po ang gagawin sa akin, ito sa kabila po, hindi rin daw sigurado na makakakita daw ako. Kung gagaling mga mata ko, gawa ng may pinagdadaanan daw po ako sa buhay. Marami daw bawal na hindi ko rin naman daw po Hindi mo nasunod kasi. Kaya kung gugustuhin ko, advice po sa akin, mas best ko daw pong gagawin. Kung papapalitan ko daw po ang mata ko, mas maganda daw po. Kasi hindi na daw, bukod sa hindi na daw po ako siging patak sa mata na mas magasto. Kaso lang, wala daw po sila nun. Kasi marami rin daw po silang pasyente na palitan ng mata na nag-aantay din. Taon ko bibilangin. Kaya kung may tutulong po sana sa akin, makapagpagamot, para makakita na po. Oo. Tsaka yung proseso pala nun, yung Sa PGH ko po kasi, malaking gastusin, yung pagpapatransplant ng ang alam mata. ko po kasi sa PGH po, kasi wala pong bayad na operasyon. Ay, wala. Dyan, kasi gobyerno Mahanap ka lang ng donor ng mata. Ganon ba yun? po. At saka ang problema mo lang po dyan, yung gamutan po talaga. Kaya nga lang mag-aantay ka ng taon. Ganun Meron ba po yun? ako nakasabay po dyan kasi na nagagamot din po ng mata. Napalitan po siya ng mata. Hindi ko po alam kung matagal po siya nag-antay, pero sa base po sa narinig ko, may kausap po siya na saglit lang daw po. Pero maganda kinalabasan ng mata niya kasi, pero wala pong bayad ng operasyon po dyan. Mababait pati ang mga doktor dyan, wala po kong sabi. Ayun mga kaibigan, yan yung sitwasyon ni Ate Rhea May. Tapos yung sinasabi po nila ay mata ko daw, kaya daw po nabulag ako dahil daw sa tinake ko pong gamot na minintain. Naamin ko po nag-take ako, muntik ko na po ikamatay kasi talagang sabi po ng doktor sa akin, hindi dapat i-maintain yun. Kasi dangerous na gamot daw yun eh. Dalawang klase po yun. Minintain ko. Ang nangyari po sa akin, pag hindi po ako nakaka-take nun, down po ako. Yung parang low, battery low, parang cellphone po. Na talaga kahit itaas ko yung mga kamay ko, hindi ko po talaga magawa. Yung parang lantang gulay po ako. Pero pag nakaka-take po ako nun, kahit medyo naiinom ko siya, parang nagdahilan lang po ko na parang ang lakas-lakas ko yung fully charge cellphone. Yun po nangyari sa akin. Siya. Kaya ang ginawa po ng doktor sa akin, pinag-umpisa po ko sa mataas na dosage, pababa. Hanggang sa nag 5 mg na lang siya. Mga 3 weeks or 4 weeks yata, bilang in-stop nila ako. Tandaan nila ako itinaas hanggang sa gumaling po ako doon. Ito na po, pinakanatirang problema ko, yung nabulag po mata ko. Oo. Dahil po sa problema. Ayan. Tapos, ang ano mo ngayon, yung sa mga anak mo ngayon, ano? Iaanuhan ko lang po kasi sa mga ano ko. Hindi ko po alam po paano ko maibigay ang pangangailangan nila. Oo. Mabuti na lang po, nandito yung bianan ni Ate Rhea May. Sila yung nagsusuporta sa kanila, pangkain, pang araw-araw. Tapos, yung asawa naman daw, nagpapadala din paminsan-minsan. Yun yung pinagkukunan nila ngayon.
Meron kaming dalang bigas dito. Ito galing ito sa The Golden Heart Group. Galing ito sa The Golden Heart Group para may naisaing kayo Tapos bigyan din kita ng pambili ng ulam. Ito, pambili ng ulam. 1,000 ito ha. Oh. Salamat po. Oo. Para makabili man lang kayo ng pagkain ng mga bata. Kuya, salamat po. Oo, walang anuman. Galing yan sa The Golden Heart Group. Maraming salamat sa iyo ha. Kuya, salamat. Oo, ang buhay, patuloy lang yan. Thank you, kuya. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano kasi makaka-apekto pala lalo yan sa mata mo. Ikalma mo yung isip mo. Kung ano yung dumadating sa araw-araw, lang. Yun lang. Huwag kang mag-isip pa ng mga problema, kung ano susunod. Huwag mo isipin kasi makaka-apekto nga yan dyan sa mata mo. Pati yung pandinig ni Ate Rhea May, naapektuhan na din. Siguro Tapos, bawa ko ito ang dami ko na rin pumininti na gamot sa hospital po ako. Tagal ko po nagpagamot. oo. Basta yun lang may papayok sa'yo. Huwag kang mag-isip ng masyado. Tapos, huwag kang masyadong mag-iiyak. Bawal na ba? Bawal na bawal. Kasi, Oo. Iwasan mo. Kaya ka napapaiyak ng isip mo kasi yung sitwasyon mo na kawawa ka na, ganito na ako. Huwag mo isipin yun, parang bulag ka na wala ka na Oo, kwenta. yan. Huwag mo isipin yun na ganito na ako yung buhay ko, bulag na ako, hindi na ako makakakita, wala na akong silbi, ganito, ganyan. Huwag mo isipin yun. Isipin mo lang, kaya mo yan, dumadating talaga sa buhay natin yan. Minsan, pero kaya yan.